eternal, the day of March has come. Henceforth in fields of conquest, thy tents shall be our home. Through days of preparation, thy grace has made us strong. And now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Magandang araw mga kapatid. Ngayong umagang ito ating pagninilayan ang awit chapter 72 verses 1 to 7. Isang panalangin na naghahangad ng pamamahalang puno ng katarungan, katwiran at kapayapaan. Ito ay isinulat bilang panalangin para sa mga hari ng Israel, ngunit higit sa lahat, ito ay larawan ng perpektong pamumuno ni Kristo bilang ating hari. Basahin natin ang talata. O Diyos, bigyan mo ng katarungan ang hari at ng katwiran ang anak ng hari, upang ang iyong bayan ay mahatulan niya ng wasto at ang iyong mga dukha
ay may katarungan. Magdadala ng kapayapaan ang mga bundok at katarungan ang mga burol sa iyong bayan. Kanyang ipagtatanggol ang mga may hirap, ililigtas ang mga nangangailangan, at dudurugin ang mga nang-aapi. Siya'y igagalang habang may araw at buwan, habang umiiral ang panahon. Bababa siyang tulad ng ulan sa kaparangan, tulad ng ulang bumabasa sa tigang na lupa. Sa kanyang kapanahunan ay uunlad ng katwiran at mananatili ang kasaganaan habang buhay ang buwan. Blessed are we who have read and heard the word of our Lord this morning. Ngunit sa ating bansa ngayon, tila salungat ito sa ating nakikita. Sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala o pamahalaan, ang mga Marcos at Duterte at ilan pang maraming hamon sa katarungan, kapayapaan at pagmamalasakit sa may hirap. Paano tayo tumutugon bilang mga Kristiyano sa ganitong sitwasyon? Tingnan natin kung paano tayo pinamumunuan at pinangungunahan ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Number 1, katarungan at katwiran. Mamumuno siya ng may katarungan at igagawad ang matuwid na hatol sa mahihirap. Ang talatang ito ay naglalarawan ng pamamahalang may katarungan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na maging matuwid at makatarungan sa ating mga gawain. Ngunit sa ating bansa, patuloy ang paglabag sa karapatang pantao gaya ng war on drugs noong panahon ni Pangulong Duterte, kung saan karamihan ng mga biktima ay mahihirap. Ayon sa Human Rights Watch noong 2023. Paano ngayon tayo pinamumunuan ng Diyos sa aspeto ng katarungan at katwiran? Pinamumunuan tayo ng Diyos na maging boses ng katarungan. Pinapaalalahanan niya tayo na ang ating pananahimik sa harap ng kawalan ng katarungan ay isang anyo ng pagkonsinti. Hinahamon tayo ng Panginoon na maging matapang sa pagtindig sa tama at totoo, kahit pa ito'y mahirap o hindi sikat. Ikalawa, pagmamalasakit sa mahihirap. Igagawad niya ang katarungan sa mahihirap ng bayan at ililigtas ang mga anak ng maralita. Sa ilalim ng administrasyon ngayon, patuloy ang problema ng kahirapan at kawalan ng proteksyon para sa mahihirap. Ang mga nasa laylayan ng lipunan ang madalas biktima ng sistema. Sa panahon ni Duterte, ang war on drugs ay higit na nakaapekto sa mga mahihirap na komunidad. Ngayon naman, ang mataas na inflation at limitadong aksyon para sa mahihirap ay nananatiling suliranin. Paano tayo ngayon pangungunahan ng Diyos sa aspeto ng pagmamalasakit sa mahihirap? Hinahamon tayo ng Diyos na maging kamay niya para sa mahihirap. Maaaring hindi natin kayang baguhin ang sistema, ngunit kaya nating baguhin ang buhay ng isang tao. Hinahamon niya tayong tumulong, magbigay at magmalasakit sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, kung nais nating baguhin ang ating sistema, itigil na po natin ang pagboto sa mga trapo at magnanakaw. Ikatlo at panghuli, kapayapaan at kaayusan. Magiging payapa ang buong bayan at mamumuhay ng sagana ang lahat. Ang tunay na pamamahala ay nagdudulot ng kapayapaan at kasaganahan. Ngunit sa ating bansa, nakikita natin ang kabaliktaran. Ang mga kontrobersiya gaya ng mga akusasyon ng katiwalian at
personal na alitan sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte ay nagiging hadlang sa kapayapaan ng ating bansa. Paano naman tayo pangungunahan ng ating Diyos sa kapayapaan at kaayusan ng ating bayan? Ang Diyos ang ating Prince of Peace. Tinuturuan niya tayong maging tagapagdala ng kapayapaan sa ating mga tahanan, simbahan at komunidad. Ginagabayan niya tayo na ipalaganap ang pagkakaisa kahit pa sa gitna ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ang Diyos ay patuloy na nangunguna sa ating buhay sa kabila ng mga hamon sa ating bansa. Pinapaalalahanan niya tayo na kailangan nating maging matuwid, magmalasakit at magdala ng kapayapaan sa ating mga lugar ng ating impluwensya. Maaring maliit ang ating magagawa sa sistema, ngunit malaki ang epekto ng ating panalangin, malasakit at mga tama at mabubuting desisyon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin kung ano ang tunay na pamamahala. Turuan mo kaming maging matuwid, mahabagin at tagapagdala ng kapayapaan. Puspusin mo kami ng iyong espiritu upang maging instrumento ng iyong pagbabago. Itinataas po namin ang aming mga leader ng aming bansa, Panginoon, naway patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang itama sa tuwid na landas. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid at patuloy nating hilingin sa Diyos na gabayan ang ating bansa. Pagpalain tayo ng Panginoon.